Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Nakaka-relate ka ba kapag nakakapanood ka ng palabas at nakikita mo ang mga evil mother-in-law? O isa ka ba sa mga misis na hindi nakakasundo ang kanilang mga mother-in-law? Ang kwento nga natin ngayon ay sobrang viral sa Facebook dahil ang akala nga ng iba, ang mga ganitong kwento ay nangyayari lamang sa palabas. Pero ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang real-life monster-in-law. Isang senior citizen na biyanan na mas pinili na lumabag sa batas kaysa sa mawalay sa kanyang anak. Sa kuha ng CCTV na iyan, makikita ang isang magbiyanan na nag-usap. Hanggang sa maya-maya pa nang hihinga ng tulong ang ginang sa kanyang influencer na manugang. Kaya naman nagtungo sa kusina ang babae. Ang hindi alam ng babae, patibong lamang pala ito ng kanyang biyanan. Maririnig nga sa kuha ng CCTV ang sunod-sunod na putok ng baril na tumapos sa buhay ng content creator. Sa ating storya ngayon, pag-usapan natin ang viral na kwento ng isang beauty queen na nagtapos ang buhay sa kamay ng sarili niyang biyanan dahil sa sobrang pagmamahal. April 4, 1999 nang ipinanganak ang babae ni si Carolina Flores Gomez sa Mexico. Napakalaking biyaya nga kung ituturing ng mga magulang ni Carolina ang pagdating ng babae sa kanilang buhay. Matagal na silang nagdadasal upang biyaya ng isang anak na babae. Kaya naman nang dumating si Carolina, natanggap niya ang sobra-sobrang pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Bata pa lamang, taglay na ni Carolina ang ganda, talino at kumpiyansa sa sarili. Kaya naman ang taong 2017, sinubukan ni Carolina na sumali sa Miss Teen Universe Baja, California. Naiuwi nga ni Carolina ang corona at hinirang na beauty queen. At dahil sa titulong ito, si Carolina ang naging representative ng kanyang sariling estado sa mga pambansang pageant, kung saan siya ay namumukod tangi dahil sa kanyang karisma sa runway. At magmula nga noon, sinubukan na din ni Carolina ang pagmamodel. Ito nga ang naging daan para sumikat si Carolina. Naging daan din siya para maging isang influencer at content creator. Ang mga content nga ni Carolina ay karaniwan tungkol sa fashion at lifestyle. Taong 2021, isang lalaki nga ang nakilala ni Carolina. Ang lalaki na ito ay si Alejandro Sanchez Herrera, 27 years old, isang negosyante at dating modelo. Nang nakapagtapos na si Alejandro ng kolehiyo, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang makapagpatayo ng negosyo ng mga alak. Habang nasa isang party si Alejandro, nakita niya ang pagsasayaw noon ni Carolina. Nilapitan niya ang dalaga at agad namang nakuha ni Alejandro ang atensyon ng dating beauty queen. Naging malapit nga na magkaibigan ang dalawa at nauwi ito sa isang relasyon. Sa mga content nga ni Carolina, kapansin-pansin ang saya at pagmamahala ni na Carolina at Alejandro. Mahilig silang magparty at mamasyal sa iba't ibang lugar. Habang tumatagal ang relasyon na magkasintahan, ipinakilala na ni na Carolina at Alejandro ang isa't isa sa kanilang pamilya. Malugod naman tinanggap ng nanay ni Carolina si Rina, si Alejandro. Ayon kay Rina, nakita niya na masaya ang kanyang anak sa piling ni Alejandro kaya wala siyang naging problema sa lalaki. Pero kabaliktaran ito sa nararamdaman ng nanay ni Alejandro na si Erica Maria Herrera, 63 years old. Si Erica ay isang babaeng nagkaroon ng high-profile na karera sa local politics sa Mexico City pero siya ay mula talaga sa Venezuela. Ang kanyang naging asawa ay nagmula naman sa Mexico kaya doon na nanirahan ang ginang. Maaga ngang naging balo si Erica dahil nagkaroon ng malalang sakit ang kanyang mister. Nag-iisang anak lamang ni Erica si Alejandro kaya naman sobra niyang protektahan ang lalaki. Sunod din sa luho si Alejandro sa kanyang nanay at kahit mag-isa lamang pinalaki ng babae ang kanyang anak, na ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ni Alejandro. Kaya naman minsan hindi napapansin ni Erica na tila sobra-sobra na pala ang pagmamahal ng ginang sa kanyang anak. Nang ipinakilala na ni Alejandro si Carolina kay Erica, hindi na agad maganda ang impresyon ng ginang sa kasintahan ng kanyang anak. Pero kahit na ganun, walang ipinakitang masama ang TikToker sa ginang at pinakisamahan niya ito alang-alang lamang kay Alejandro. Sa kabilangan ng sigalot sa pagitan nina Carolina at Erica, naging maganda pa din ang relasyon nina Carolina at Alejandro. At mas lalo pa nagkaroon ng kulay ang pagmamahala ng dalawa nang nagdalang taon na si Carolina.
November 2024 nang nalaman nga ni Carolina na siya ay nagbubuntis at sobrang saya nga ng magkasintahan. Excited naman si Reyna na siya ay magiging lola na pala. Wala namang reaksyon ang ina ni Alejandro na si Erica nang nalaman niya magkakaroon na siya ng apo. At dahil alam ni Alejandro na hindi gusto ni Erica si Carolina, lihim silang nagpakasal ni Carolina ng December 2024. Galit na galit naman si Erica nang nalaman niya ang tungkol sa pag-iisang dibdib ng kanyang anak at ni Carolina. Sinugod nga ng ginang ang influencer kahit alam niyang buntis noon si Carolina. Sinabi nga ni Erica kay Carolina na kahit kasal na sila, hindi niya matatanggap ang babae. At dahil magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya, gusto ni Alejandro na maayos ang relasyon ng kanyang asawa at ng kanyang nanay. Kaya naman sina Alejandro at Carolina ay tumira sa bahay ni na Erica. Nakiusap din si Alejandro sa kanyang misis na kung hanggat maaari, habaan ni Carolina ang kanyang pasensya kapag nandyan si Erica. Hindi man nangako ang content creator, sinabi niya sa kanyang mister na gagawin niya ang lahat at susubukan niyang hindi na lamang pansinin si Erica. Nung una, tahimik naman ang paninirahan ni na Alejandro at Carolina sa bahay ni Erica. Alagang-alaga nga ni Alejandro ang kanyang misis at sinasamahan niya si Carolina sa lahat ng check-up nito. Lahat din ng request ng influencer ay sinusunod ni Alejandro. Unti-unti na ding bumibili ang mag-asawa ng pangangailangan ng kanilang magiging anak. At ang lahat nga ng ito ay nakita ni Erica at hindi niya nagustuhan kung paano tratuhin ng kanyang anak si Carolina. Ayon kay Erica, masyado daw maluho si Carolina pero ang tanging gumagastos lamang ay si Alejandro. Kinausap din ni Erica ang kanyang anak na dapat daw ay magtrabaho si Carolina para hati sila sa lahat ng mga kanilang gastusin. Dagdag pa ng ginang sa kanyang anak, hindi niya talaga gusto si Carolina dahil mukha daw itong walang pinag-aralan sapagkat content creator lamang daw ang trabaho nito. Todo tanggol naman si Alejandro sa kanyang asawa. Sinabi nga ng lalaki na walang masama sa pagiging content creator ni Carolina dahil kumikita naman ang babae. Iginiit nga ni Erica na walang patutunguhan ang ganong trabaho at mas gusto niyang ikasal ang kanyang anak sa mayaman na negosyante. Makalipas ang ilang buwan nang nanganak na si Carolina ng isang lalaki. Ang akala nga ni Alejandro magiging maayos na ang relasyon ng kanyang asawa at ng kanyang ina sa pagdating ng kanilang anak. Ngunit mali ang akala ng negosyante. Sapagkat lumala lamang ang alitan sa pagitan ng dalawang babae sa kanyang buhay. Ang gusto kasi ni Erica ay siya ang masusunod sa pagpapalaki ng kanyang apo. Bagay na tinutulan naman ni Carolina dahil gusto niyang maging hands-on na ina sa kanyang anak. Dito na nagsimulang maglabas ng hinaing si Carolina sa kanyang asawa na si Alejandro. At ayon nga sa pag-uusap ng mag-asawa, hindi gusto ni Carolina ang mga suggestion ng kanyang biyanan dahil mga lumang paraan na ito ng pagpapalaki sa mga bata. Naiintindihan naman ni Alejandro ang kanyang misis kaya sinabihan niya ang kanyang ina na wag nang makialam sa kanilang pagpapalaki sa kanyang apo. Bagay na ikinasama ng loob ng ginang. Labis na nalungkot at nagalit si Erica kay Carolina. At pakiramdam ng ginang, inagaw na ni Carolina ang kanyang anak na si Alejandro sa kanyang piling. Pati din ang mga gawaing bahay ay pinag-aawayan na ng magbiyanan. Dahil dito, nagdesisyon na sina Carolina at Alejandro na lumipat na ng kanilang matitirhan. Sinubukan namang pigilan ni Erica ang kanyang anak dahil ayaw niyang mawala ito sa kanya. Pero kahit na ganon, hindi na nag-iba ang desisyon ng mag-asawa. At December 2025, nang umupa ng isang luxury apartment sina Carolina at Alejandro sa Mexico City. Mula nga noon, naging tahimik na ang pagsasama ng mag-asawa. Nanatili lamang si Carolina sa bahay upang alagaan ang kanilang anak, habang si Alejandro naman ang kumakahid para sa kanilang pamilya. Minsan-minsan naman ay bumibisita ang nanay ni Carolina na si Reyna sa bahay upang alagaan ang kanyang apo. Nakwento nga ni Carolina sa kanyang nanay ang tungkol sa iringan nila ni Erica. Pinayuhan si Carolina ng kanyang nanay na wag siyang papaapi sa ginang dahil namimihasa na at magiging controlling daw umano si Erica sa kanilang buhay mag-asawa. Naging mas masaya nga si Carolina matapos nilang bumukod mag-asawa ng tinitirhan. Lalo na siya na ang nasusunod at natututukan niya na ang pagpapalaki sa kanilang anak. Agad din naman bumalik sa pagiging content creator ang ginang.
Kahit meron na silang anak, pakiramdam nga ni Carolina palagi na din siyang nililigawan ni Alejandro dahil sa natatanggap niyang bulaklak mula sa negosyante. Bukod sa pagiging ina, si Carolina ay isa ding poor mom sa kanyang alagang aso na kanyang mahal na mahal. At January 2026 nang nagsimula ng kontakin ni Erica si Alejandro upang alamin saan sila nakatira at para bisitahin ang kanyang apo. Humingi na din ng patawad ang ginang sa kanyang anak dahil sa alitan nila ni Carolina. Bago ibigay ang kanilang address, tinanong muna ni Alejandro si Carolina kung papapasukin ba nila muli sa kanilang buhay si Erica. Ayon nga kay Carolina, gusto pa din niyang maging bahagi ng buhay ng kanyang anak, ang lola nito na si Erica, kaya naman pumayag siya na malaman nito ang bagong address na kanilang tinitirhan. At March 2026 naman na nagsimula nang bumisita si Erica sa bahay ng mag-asawa. Maayos naman ang pagpunta ni Erica sa bagong bahay ng kanyang anak at manugang. Hindi na din ito nangingialam sa pagpapalaki ni Carolina sa kanyang anak. Nakita naman ng influencer ang pagbabago sa kanyang biyenan, kaya naman umasa siyang magiging okay silang dalawa. Ngunit ang hindi alam ni Carolina, may pinaplano na palang masama si Erica laban sa kanya. April 15, 2026 ng umaga, dumating si Erica sa apartment ni Carolina at Alejandro. Makikita nga sa baby monitor CCTV ang influencer na nakabathrobe pa noon at nagkalat ang laruan ng mga bata. Casual na nag-uusap ang magbiyanan habang si Alejandro ay dala-dala ang kanilang anak na nasa loob ng isang kwarto. Maya-maya pa nanghihingi nga ng tubig si Erica sa kanyang manugang. Kumuha naman ng tubig sa water dispenser si Carolina, pero sinabi ni Erica na ang gusto niya ay malamig na tubig. Dito na naglakad papunta sa kusina ang content creator. Hindi na nakunan pa sa CCTV ang mga sumunod na mga pangyayari. Pero nang nasa kusina na si Carolina, sinundan siya ni Erica. Walang pag-aalinlangang bigla na lamang binaril ni Erica ang kanyang manugang na si Carolina. Napasigaw nga ang influencer at nakiusap sa kanyang biyanan na tumigil. Ngunit tila hindi nakinig ang ginang dahil maririnig sa CCTV ang sunod-sunod na putok ng baril. Maya-maya pa, dumating na si Alejandro sa kusina, dala ang kanilang anak ni Carolina. Tinanong ng lalaki si Erica kung saan nanggaling ang ingay at tinanong ang kanyang ina kung ano ang kalokohang ginagawa nito. Sumagot naman si Erica at sinabing wala. Pero giit ng ginang, ginalit umano siya ni Carolina. At nang silipin na ni Alejandro ang kanilang kusina, tumambad sa kanya ang kanyang asawa na punong-puno ng dugo. Tinanong ni Alejandro si Erica kung ano ba ang problema ng ginang at sinabing asawa niya si Carolina at siya ay aking pamilya. At nakakatakot nga ang mga salitang binitiwan ni Erica matapos iyon. Sinabi niya kay Alejandro ang mga katagang, sa akin ka at ninakaw ka ni Carolina sa akin. Hindi ko siya pamilya, ikaw lamang ang pamilya ko. Agad namang tumakas si Erica mula sa apartment at nagtago sa Venezuela. Hindi nga alam ni Alejandro ang kanyang gagawin at natulala ito. Natauhan nga ang negosyante nang umiyak ang kanilang anak ni Carolina. Indikasyon na ito ay gutom na gutom. Alam ni Alejandro na patay na si Carolina dahil hindi na ito tumutugon o gumagalaw. Wala nga choice si Alejandro sapagkat gutom na ang kanyang anak, kaya naman pinadede niya ito kahit alam niyang wala nang buhay si Carolina. Dumaan pa ang ilang oras, wala pa din ginawa ang lalaki tungkol sa krimen na kanyang nasaksihan. Paulit-ulit ding pinadede ni Alejandro ang kanyang anak sa ina nito ni si Carolina sa kabila ng pagpanaw ng content creator, lalo na at ang kanilang anak ay breastfeeding. At April 16, 2026, nang nagkaroon na ng lakas ng loob si Alejandro para magsumbong sa mga otoridad at tumawag ng ambulansya. Agad namang nagtungo ang mga pulis sa nasabing apartment at tulad nga ng inaasahan, dineklara na si Carolina na dead on arrival. Kasabay nito, tinawagan na din ni Alejandro ang ina ni Carolina na si Rina at napasugod naman sa New Mexico ang ginang. Wala ngang pagsidlan ang lungkot at bighating naramdaman ni Rina nang nalaman na patay na ang kanyang anak. Inamin din ni Alejandro sa kanyang biyanan na ang naging dahilan ng pagkamatay ni Carolina ay ang kanyang ina mismo na si Erica. Agad namang kinontak ni Rina si Erica at sinabing sumuko na ito sa mga pulis. Hustisya nga ang sigaw ni Rina at ang iba pang nagmamahal kay Carolina. Agad namang dinala sa police station si Alejandro para kunan siya ng salaysay. At sinabi nga ng lalaki sa mga pulis na ang bumaril sa kanyang misis ay ang kanyang sariling ina na si Erica. Git nga ng lalaki,
wala daw siyang nagawa para pigilan si Erica dahil bit niya noon ang kanyang sanggol na anak. At sa interogasyon, inamin nga ni Alejandro na isang araw nang patay ang kanyang misis bago pa siya mag-report sa mga pulis. Ginawa ito ni Alejandro dahil ang kanyang anak ay breastfeeding at kailangan ng bata ang kanyang ina na si Carolina. Nakwento din ni Alejandro sa mga pulis ang alitan sa pagitan ng kanyang misis at ng kanyang ina. Dahil dito itinuri ng pangunahing suspect sa pagkamatay ng influencer na si Carolina ang biyenan nito na si Erica. Isang red pull notice nga agad na inilabas ng Mexico para sa ginang. Nagrally naman si Rina at ang iba pang kaanak ni Carolina para humingi ng hustisya sa walang awang pagkamatay ng influencer. At base nga sa autopsy results sa labi ni Carolina, nagtamo ang TikToker ng 3 putok ng mga baril mula sa kanyang unahan at 3 pang putok ng baril nang siya ay nakatalikod naman. Nag-viral nga sa social media ang karumal-dumal na sinapit ni Carolina at tinawag nga nila ang kaso na femicide. Ang femicide ay sadya at malupit na pagpatay sa mga kababaihan o batang babae dahil lamang sa kanilang kasarian. At April 24, 2026 naman, nang nahanap na ng mga pulis sa Venezuela ang wanted na si Erica, agad siyang dinala sa kustodiya ng mga otoridad. At April 29, 2026 naman nang naibalik nga si Erica sa Mexico City at formal nang sinapahan ng kasong femicide. Ang ginang ay agad na ikinulong matapos maproseso ang kanyang pagkaaresto. Wala namang lumabas sa balita kung kinasuhan ba si Alejandro dahil late na niyang nai-report ang nangyaring krimen. At base sa batas ng Mexico, 40 hanggang 70 years na pagkakulong ang maaring tanggaping hatol ni Erica para sa pagpatay niya sa kanyang manugang na si Carolina. Nakakarugdo, kung kayo ang tatanungin, dapat bang manghimasok ang isang biyenan sa buhay ng kanyang anak at manugang? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!